Sa isang liblib na baryo na napapalibutan ng palayan at kakahuyan, naninirahan si Rico, isang binatang sabonghero na kilala sa kanilang lugar hindi dahil sa panalo, kundi sa sunod-sunod niyang pagkatalo. Araw-araw ay tila sinusubok ang kanyang tiyaga. Sa tuwing sasabak ang kanyang manok sa sabungan, umaasa siya na iyon na ang araw na babawi siya, ngunit palaging nauuwi sa kabiguan. Lumaki si Rico sa hirap. Ang kanyang ama ay dati ring sabonghero, ngunit namatay na dala ang pangarap na hindi natupad, ang maging kampeon sa sabungan. Iniwan nito kay Rico ang ilang lumang gamit, kabilang ang isang kupas na kahon na hindi kailanman nabuksan ng binata. Ayon sa kanyang ina, huwag na raw niya itong galawin dahil wala naman daw halaga iyon kundi mga lumang alaala. Ngunit sa kabila ng mga paalala, nanatili sa puso ni Rico ang pagnanais na magtagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa alaala ng kanyang ama. Isang hapon, matapos ang isa na namang pagkatalo, umuwi si Rico na mabigat ang loob. Tahimik siyang pumasok sa kanilang bahay at umupo sa isang sulok. Napatingin siya sa lumang kahon na iniwan ng kanyang ama. Sa pagkakataong iyon, tila may kung anong nagtulak sa kanya upang lapitan ito. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay wala siyang nakita kundi isang maliit na bote na yari sa lumang salamin. Ang laman nito ay tila ordinaryong lupa, maitim at pino. Ngunit habang tinititigan niya ito, napansin niyang tila gumagalaw ang lupa sa loob. Parang may buhay. Napaatras si Rico sa gulat. Ngunit agad din siyang napalapit muli, dala ng matinding kuryosidad. Kinuha niya ang bote at marahang binuksan ang takip. Isang kakaibang amoy ang sumingaw. Hindi mabaho, kundi parang sariwang lupa matapos ang ulan. Bigla niyang napansin ang isang maliit na langgam na gumapang palabas mula sa bote. Ngunit hindi ito ordinaryong langgam. Mas malaki ito kaysa karaniwan, at ang katawan nito ay may bahagyang kinang na tila ginto kapag natatamaan ng liwanag. Tumigil ito sa harap ni Rico at sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman ng binata na tila may nais itong ipahiwatig. Napakunot ang noo ni Rico. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero tila may koneksyon siya sa nilalang. Ibinuhos niya ang laman ng bote sa isang maliit na lalagyan. Doon ay nakita niya ang ilang piraso ng mumunting butil na kumikislap, parang maliliit na perlas na gawa sa lupa. Sa sandaling iyon, may naalala si Rico. Isang kwento mula sa kanyang ama, tungkol sa mutya ng langgam. Ayon sa kwento, may mga piling langgam na nagtatago ng mahiwagang mutya sa ilalim ng lupa. Isang bagay na kayang magbigay ng pambihirang swerte sa sinumang makakatuklas nito. Ngunit hindi raw ito basta-basta ibinibigay. Kailangan daw patunayan ang sarili, ang tapang, ang tiyaga, at ang puso. Napalunok si Rico. Hindi niya alam kung paniniwalaan niya ang lahat ng iyon. Ngunit sa dami ng kanyang kabiguan, handa na siyang kumapit kahit sa isang himala
Kinabukasan, dinala niya ang isa sa mga butil na iyon. Maingat niyang inilagay sa maliit na supot at isinabit sa kanyang leeg. Sumabak siya muli sa sabungan. Sa umpisa, wala siyang inaasahan. Ngunit habang tumatagal ang laban, napansin niyang kakaiba ang kilos ng kanyang manok. Mas mabilis ito, mas matalas ang galaw, at tila kayang hulaan ang bawat atake ng kalaban. At sa kauna-unahang pagkakataon, nanalo si Rico. Hindi siya makapaniwala. Ang mga tao sa paligid ay nagulat. Ang iba ay napabulong. Ang iba naman ay napatingin sa kanya na may halong pagtataka at paghanga. Ngunit para kay Rico, iisa lang ang malinaw. May kapangyarihan ang mutya. Mula sa araw na iyon, nagsimula ang pagbabago sa kanyang kapalaran. Sunod-sunod ang kanyang panalo. Unti-unting nabawi ang kanyang mga nawala. At higit sa lahat, unti-unti niyang naramdaman na parang may gumagabay sa kanya, parang may mga matang nagmamasid mula sa ilalim ng lupa. Ngunit kasabay ng kanyang pag-angat, may mga bagay din na nagsimulang magbago. Tuwing gabi, napapansin niyang may mga langgam na nagtitipon sa paligid ng kanyang higaan. Hindi siya ginagalaw, ngunit tila binabantayan siya. Minsan, nagising siya sa pakiramdam na may gumagapang sa kanyang kamay. Pagmulat niya, nakita niya ang parehong gintong langgam nakatingin sa kanya. At sa pagkakataong iyon, malinaw niyang naramdaman. Hindi lamang siya ang may hawak ng mutya, may kapalit ang lahat. At hindi pa niya alam kung gaano kabigat ang presyong kailangan niyang bayaran. Dito nagsimulang magbago ang buhay ni Rico, hindi lamang bilang isang sabonghero, kundi bilang isang taong nakatali sa lihim ng mutya ng langgam. At ang lihim na iyon ay unti-unting magbubukas sa mga susunod na kabanata. Pagkaraan ng sunod-sunod na panalo, nagsimulang makilala si Rico sa sabungan. Ang dating binatang laging talunan ay ngayon ay tinatawag na ng iba bilang mapalad. Sa bawat laban, tila may kakaibang lakas ang kanyang manok, hindi lamang bilis at tapang, kundi isang uri ng katalinuhan na bihira sa mga karaniwang panabong. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, may mga bagay na hindi maipaliwanag. Tuwing madaling araw, nagigising si Rico sa malamig na pakiramdam sa kanyang mga paa. Kapag sinusubukan niyang igalaw ang mga ito, tila may maliliit na bagay na gumagapang sa kanyang balat. Sa una, inisip niyang bunga lamang ito ng pagod o guni-guni. Ngunit nang tumagal, napansin niyang hindi ito nawawala. Isang gabi, nagpasya siyang manatiling gising. Humiga siya, nakapikit, ngunit mulat ang kanyang diwa. Ilang sandali ang lumipas, naramdaman niya muli ang pamilyar na kiliti sa kanyang kamay. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. At doon niya nakita. Daang-daang langgam ang gumagapang sa kanyang braso. Hindi siya makagalaw. Hindi dahil sa takot, kundi dahil tila may pumipigil sa kanya. Ang mga langgam ay hindi basta gumagapang lamang, tila may sinusunod silang ayos, parang may layunin. Sa gitna ng mga ito,
lumitaw ang gintong langgam. Mas maliwanag ito kaysa dati at tila mas malaki. Tumigil ito sa gitna ng kanyang palad. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Rico ng kakaibang init na dumaloy mula sa kanyang kamay patungo sa kanyang buong katawan. Parang may ipinapasok sa kanya. Parang may kinukuha. Napapikit siya. Pagmulat niya, wala na ang mga langgam. Napabangon si Rico, hingal na hingal. Tiningnan niya ang kanyang palad. May bakas ng maliliit na tuldok. Tila kagat, ngunit hindi masakit. Mula noon, nagsimula ang pagbabago. Hindi lamang sa kanyang kapalaran, kundi pati sa kanyang sarili. Napansin niyang mas tumalas ang kanyang pandinig. Kahit sa malayo, naririnig niya ang mahihinang galaw, ang pag-aspas ng dahon, ang paggapang ng mga insekto, at higit sa lahat, ang galaw ng mga manok sa sabungan kahit hindi pa nagsisimula ang laban. Ngunit kasabay nito, unti-unti ring nagbago ang kanyang pakiramdam sa pagkain. Hindi na siya nasisiyahan sa karaniwang ulam. Mas hinahanap ng kanyang katawan ang kakaibang lasa, ang hilaw, ang lupa, ang matamis na tila nagmumula sa kalikasan. Isang gabi, hindi niya napigilan ang sarili. Lumabas siya ng bahay at nagtungo sa likod bahay kung saan may maliit na punso. Doon, walang pag-aalinlangan, hinukay niya ang lupa gamit ang kanyang mga kamay. At doon niya natagpuan ang mga mumunting butil, katulad ng nasa bote ng kanyang ama. Hindi na siya nagdalawang isip. Kinuha niya ang isa at inilapit sa kanyang labi. Sa sandaling iyon, may kung anong nagbago sa kanyang loob. Hindi na siya ang dating Rico. Kinabukasan, muli siyang sumabak sa sabungan. Mas malakas ang kanyang manok kaysa dati. Halos hindi ito tinatamaan. Ang bawat galaw ay eksakto, tila ginagabayan ng isang hindi nakikitang puwersa. Mabilis natapos ang laban. Panalo na naman si Rico. Ngunit sa pagkakataong iyon, napansin niya ang kakaibang reaksyon ng mga tao. Hindi na lamang paghanga ang kanilang tingin. May halong takot na. May isang matandang sabonghero ang lumapit sa kanya. Matagal itong nakatingin sa kanya bago nagsalita. Tandaan mo, wika nito, hindi lahat ng swerte ay biyaya. Hindi sumagot si Rico. Ngunit ang mga salitang iyon ay tumatak sa kanyang isipan. Habang pauwi siya, napansin niyang mas marami na ang mga langgam sa kanyang daraanan. Para bang sinusundan siya ng mga ito. Pagdating sa bahay, agad niyang hinanap ang bote. Ngunit nang buksan niya ang kahon, wala na ito. Napaatras siya. Sigurado siyang doon niya ito iniwan. Bigla niyang naramdaman ang pamilyar na kiliti sa kanyang balikat. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang gintong langgam ay naroon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nag-iisa. May kasama na itong iba, mga langgam na may bahagyang kinang, na tila unti-unting nagiging katulad nito. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Rico ang isang bagay. Hindi niya hawak ang mutya.
siya ang pinipili nito. At habang tumatagal, mas lalo siyang nagiging bahagi ng lihim na hindi na niya matatakasan. Sa likod ng bawat panalo, may kapalit na unti-unting kinukuha sa kanya. At ang kapalit na iyon ay hindi na lamang tungkol sa swerte, kundi sa kanyang pagkatao. Hindi na mapakali si Rico. Mula nang mawala ang bote at magsimulang dumami ang mga gintong langgam sa kanyang paligid, tila may kung anong bumubulong sa kanyang isipan. Mahina, ngunit paulit-ulit. Isang tawag na hindi niya maintindihan, ngunit malinaw ang direksyon. Papunta sa ilalim ng lupa. Sa bawat gabi, lumalakas ang pakiramdam na iyon. Hindi na siya makatulog ng maayos. Kapag ipinikit niya ang kanyang mga mata, nakakakita siya ng mga anyo, mahahabang lagusan sa ilalim ng lupa, kumikislap na mga butil na parang bituin sa dilim, at mga aninong gumagalaw sa kailaliman. At sa gitna ng lahat ng iyon, naroon ang gintong langgam, nakatingin, naghihintay. Isang gabi, hindi na niya napigilan ang sarili. Bumangon siya nang walang ingay at lumabas ng bahay. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip. Dinadala siya sa likod bahay kung saan naroon ang punso na minsan na niyang hinukay. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang anyo nito. Mas mataas, mas buo. Parang may nag-ayos nito. Huminto si Rico sa harap nito. Hindi siya natakot. Sa halip, may kung anong katahimikan na bumalot sa kanya. Parang matagal na niya itong hinintay. Dahan-dahan siyang lumuhod at inilapat ang kanyang palad sa lupa. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang paggalaw. Hindi lamang sa ibabaw, kundi sa kailaliman. Parang may bumubuhay sa ilalim. Bigla niyang narinig ang isang mahinang tunog. Hindi salita, ngunit may kahulugan. At hindi niya alam kung paano, ngunit naintindihan niya. Isang paanyaya, isang pagtanggap. Nagsimulang lumambot ang lupa sa kanyang harapan. Unti-unti itong bumukas, parang bibig na inaanyayahan siyang pumasok. Sandaling nag-alinlangan si Rico. Ngunit saglit lamang. Dahil sa sumunod na hakbang, wala nang pag-aatubili. Pumasok siya. Agad siyang nilamon ng dilim. Ngunit hindi siya natakot. Sa halip, nakita niya ang liwanag, mga mumunting sinag na nagmumula sa paligid. Ang mga pader ng lagusan ay puno ng kumikislap na butil, katulad ng mutyang nakuha niya. Habang naglalakad siya, napansin niyang hindi siya nag-iisa. Sa magkabilang gilid, may mga hanay ng langgam na nakahanay, tila nagbibigay daan sa kanyang pagdaan. At sa bawat hakbang, mas lumalalim ang kanyang pakiramdam na siya ay tinatanggap, hindi bilang bisita, kundi bilang bahagi. Hindi nagtagal, narating niya ang isang malawak na espasyo sa ilalim ng lupa. Sa gitna nito ay isang malaking kumpol ng kumikislap na mutya. Mas maliwanag kaysa sa anumang nakita niya. At sa ibabaw nito, naroon ang gintong langgam. Ngunit ngayon, hindi na ito maliit. Mas malaki na ito,
halos kasinlaki ng kanyang kamao. Ang katawan nito ay kumikislap sa liwanag, at ang mga mata nito ay tila may lalim na hindi maipaliwanag. Huminto si Rico sa harap nito. Walang salita. Ngunit nagkaunawaan sila. Unti-unting lumapit ang nilalang. Itinaas nito ang isa sa mga paa nito at marahang idinikit sa noo ni Rico. Sa sandaling iyon, may dumaloy na kakaibang lakas sa kanyang katawan. Mga alaala, mga larawan, mga lihim. Nakita niya kung paano nabubuo ang mutya, kung paano kinokolekta ng mga langgam ang lakas mula sa lupa, sa halaman, at sa mga nilalang sa paligid. Nakita rin niya kung paano ito ginagamit, hindi lamang para sa swerte, kundi para sa balanse. At higit sa lahat, nakita niya ang kapalit. Hindi pera, hindi dugo, kundi bahagi ng sarili. Unti-unting kinukuha ng mutya ang lakas, ang pag-iisip at ang pagkatao ng sino mang gumagamit nito, hanggang sa tuluyan na itong maging bahagi ng kanilang mundo. Napaatras si Rico. Huminga siya ng malalim. Ngunit huli na ang lahat. Dahil sa loob niya, naroon na ang mutya. Hindi na ito isang bagay na hawak lamang. Isa na itong bahagi ng kanyang katawan. Muling lumapit ang gintong langgam. Sa pagkakataong ito, hindi na ito tila nag-aalok, kundi nagpapaalala na pinili na siya. At wala nang atrasan. Unti-unting naglaho ang liwanag. Naramdaman ni Rico ang pag-angat ng kanyang katawan na tila ibinabalik siya sa ibabaw. Pagmulat niya ng mga mata, nasa harap na siya muli ng punso. Ngunit iba na ang kanyang pakiramdam. Mas malinaw ang kanyang paningin. Mas matalas ang kanyang pandama. At higit sa lahat, mas malakas ang ugnayan niya sa mga nilalang sa ilalim ng lupa. Sa mga sumunod na araw, lalo pang naging kahanga-hanga ang kanyang mga panalo. Wala nang makatalo sa kanya. Ngunit kasabay nito, may mga bagay na unti-unting nawawala. Ang kanyang gana sa pakikipag-usap, ang kanyang pakiramdam sa ibang tao, at ang kanyang dating sarili. Sa bawat gabi, mas nararamdaman niya ang tawag ng ilalim. At sa bawat tawag na iyon, mas lalo siyang lumalapit sa isang mundong hindi na niya kayang takasan. Dahil ang mutya ng langgam ay hindi lamang nagbibigay ng swerte. Ito ay kumukuha ng kapalit. At si Rico, sa kabila ng kanyang mga panalo, ay unti-unti nang nawawala sa mundong kanyang kinagisnan. Hindi na ordinaryo ang pangalan ni Rico sa sabungan. Sa bawat laban na kanyang sinalihan, hindi lamang panalo ang kanyang inuuwi, kundi isang uri ng katahimikan sa paligid, na tila ba may mga matang nagmamasid sa bawat galaw niya. Ang kanyang mga kalaban ay unti-unting nababawasan, hindi dahil wala nang gustong sumubok, kundi dahil sa takot na hindi nila maipaliwanag. May kung anong kakaiba kay Rico. Hindi na lamang ito tungkol sa galing. Ito ay tila isang kapangyarihang hindi nakikita, ngunit ramdam ng lahat. Sa tuwing papasok siya sa sabungan,
Napapansin ng iba na tila may gumagalaw sa lupa sa kanyang dinaraanan. May mga langgam na naglalabasan mula sa maliliit na siwang at tila sumusunod sa kanyang mga hakbang. Hindi ito lingid sa mga matatandang sabonghero. May ilan sa kanila ang nagbubulungan. May ilan ang tahimik na umiiwas. At may ilan na nagmamasid, naghihintay ng tamang pagkakataon. Isang araw, may isang lalaki ang lumapit kay Rico matapos ang kanyang panalo. Matangkad ito, payat, at may mga matang tila sanay tumingin sa mga bagay na hindi nakikita ng karamihan. Hindi ito nagpakilala, ngunit ang kanyang presensya ay mabigat. Matagal itong tumingin kay Rico bago nagsalita. Hindi mo pag-aari ang kapangyarihang hawak mo, wika nito. Hindi sumagot si Rico. Sanay na siya sa mga ganoong salita. Ngunit iba ang pakiramdam niya sa lalaking iyon. Parang may alam ito. May pinanggalingan ang lahat. Dagdag pa ng lalaki, at may babalikan. Tahimik lamang si Rico, ngunit sa loob niya may bahagyang pag-alog. Kapag dumating ang oras, patuloy ng lalaki, hindi sapat ang panalo para iligtas ka. Pagkatapos noon, tumalikod ito at naglakad palayo. Hindi na muli pang nagpakita. Ngunit ang mga salitang iniwan nito ay nanatili sa isipan ni Rico. Sa mga sumunod na araw, mas lalo pang lumakas ang koneksyon ni Rico sa mutya. Hindi na lamang niya nararamdaman ang presensya ng mga langgam. Nakakausap na niya ang mga ito sa isang paraan na hindi gumagamit ng salita. Isang pag-iisip lamang at sumusunod ang mga ito. Isang utos at kumikilos sila. Ginamit niya ito sa sabungan. Bago pa man magsimula ang laban, pinapakalat niya ang mga langgam sa paligid. Sa hindi may paliwanag na paraan, nagiging balisa ang kalabang manok. Parang may nararamdaman itong hindi nakikita. At sa sandaling magsimula ang laban, doon papasok ang kanyang sariling manok. Matalas, mabilis, at tila may gabay sa bawat galaw. Walang pagkakamali. Walang pag-aalinlangan. Panalo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na nagsimulang magbago. Ang kanyang anino. Isang gabi, habang nakatayo siya sa labas ng kanilang bahay, napansin niya ang kakaibang galaw nito. Kahit hindi siya gumagalaw, tila may sariling kilos ang kanyang anino. Parang may buhay. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Sumunod ang kanyang anino. Ngunit may sandaling nahuli ito. Parang may ibang galaw na gustong gawin. Napaatras si Rico. Sa unang pagkakataon, matapos niyang makuha ang mutya, nakaramdam siya ng takot. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang kanyang sarili. Ngunit hindi sa ibabaw ng lupa, kundi sa ilalim. Kasama ng mga langgam, hindi bilang tao, kundi bilang isa sa kanila. Nagising siya sa malamig na pawis. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang matinding kiliti sa kanyang likod.
Mabilis niyang hinubad ang kanyang damit. Sa kanyang balat, may mga guhit na tila daanan ng maliliit na nilalang. Parang may mga gumagalaw sa ilalim nito. Hindi niya mapigilan ang kanyang paghinga. Hindi niya alam kung ito ba ay panaginip o realidad. Ngunit isang bagay ang malinaw. May nangyayari sa kanya. At hindi na ito basta epekto lamang ng mutya. Ito ay pagbabago. Sa mga sumunod na laban, mas lalo siyang naging mabagsik. Ngunit kapansin-pansin din na hindi na siya ngumingiti. Hindi na siya nakikipag-usap. At hindi na siya nagdadalawang isip. Para bang unti-unti nang nawawala ang bahagi ng kanyang pagkatao na dati niyang pinanghahawakan. Ang mga tao sa paligid niya ay nagsimulang umiwas. Hindi dahil sa inggit, kundi dahil sa pangamba. At sa gitna ng kanyang tagumpay, nagsimulang lumalim ang kanyang pag-iisa. Isang gabi, muling bumalik ang tawag. Mas malakas, mas malinaw. Hindi na ito mahinang bulong. Ito ay isang utos. Isang paanyaya na hindi na maaaring tanggihan. Tumayo si Rico. Hindi na siya nag-alinlangan. Alam na niya kung saan pupunta. Sa punso. Sa ilalim, sa pinagmulan ng kanyang lakas. Habang papalapit siya, napansin niyang mas malaki na ito kaysa dati. At sa paligid nito, may mga bakas ng paghuhukay. Tila may iba pang nakakita. Huminto siya. Sa unang pagkakataon, nag-alinlangan siya. Ngunit bago pa man siya makapagdesisyon, biglang gumalaw ang lupa. At mula sa ilalim nito, may mga aninong unti-unting lumilitaw. Hindi lang mga langgam, kundi mga hugis na tila hindi naganap na hayop at hindi na rin ganap na tao. Napako si Rico sa kanyang kinatatayuan. At sa sandaling iyon, naunawaan niya, hindi lamang siya ang pinili ng mutya. May iba pa. At hindi lahat sa kanila ay nanatiling tao. Nakatayo si Rico sa harap ng punso, hindi makagalaw habang unti-unting umaahon mula sa lupa ang mga nilalang na hindi niya lubos maipaliwanag. Ang kanilang anyo ay tila pinaghalo. May anyong tao, ngunit may galaw at anyo ng langgam. Ang kanilang balat ay may bahagyang kinang at ang kanilang mga mata ay tila walang emosyon. Tahimik ang paligid. Tanging ang mahinang galaw ng lupa ang maririnig. Isa sa mga nilalang ang lumapit kay Rico. Mabagal ang kanyang hakbang, ngunit may bigat ang bawat galaw. Nang ito'y tumigil sa kanyang harapan, napansin ni Rico ang isang bagay. Ang mukha nito ay pamilyar. Parang tao. Parang minsan na niyang nakita. At doon niya naalala. Isang sabonghero mula sa Karatig Baryo. Matagal nang nawawala. Napaatras si Rico. Ngunit hindi siya pinayagang umatras ng kanyang sariling katawan. Parang may humihila sa kanya pabalik. Isang puwersang nagmumula sa ilalim ng lupa. Ang nilalang ay tumingin sa kanya. Walang salita.
Ngunit sa sandaling iyon, may pumasok sa isipan ni Rico. Mga alaala na hindi kanya, mga laban sa sabungan, mga panalo, at ang unti-unting pagbabago, hanggang sa tuluyang pagkawala. Napapikit si Rico. Nang muli niyang iminulat ang kanyang mga mata, nakita niya ang iba pang mga nilalang. Lahat sila ay tila may parehong pinagmulan. Mga taong minsang naghangad ng swerte, ng tagumpay, at ng kapangyarihan. Mga pinili, ngunit hindi pinalad. Sa gitna ng lahat, biglang gumalaw ang lupa. Unti-unting bumukas ang punso, mas malaki kaysa dati. At mula sa kailaliman, lumitaw ang isang liwanag. Ginto, ngunit may lalim na tila hindi pangkaraniwan. Mula roon, dahan-dahang umangat ang isang nilalang. Mas malaki, mas maliwanag, at mas makapangyarihan kaysa sa lahat. Ito ang pinagmulan, ang pinuno, ang tunay na tagapag-ingat ng mutya. Napayuko ang lahat ng nilalang sa paligid. Pati si Rico ay hindi nakagalaw. Parang may utos na hindi niya kayang labanan. Lumapit ang nilalang kay Rico. Sa bawat hakbang nito, nararamdaman ni Rico ang pagbigat ng kanyang katawan. Parang may unti-unting kumukuha ng kanyang lakas. Huminto ito sa kanyang harapan. At muli, tulad ng unang pagkakataon, idinikit nito ang bahagi ng katawan nito sa noo ni Rico. Ngunit ngayon, mas malakas ang daloy. Hindi lamang mga larawan ang kanyang nakita, kundi katotohanan. Ang mutya ng langgam ay hindi basta swerte. Ito ay isang kasunduan, isang ugnayan sa pagitan ng tao at ng nilalang sa ilalim ng lupa. Ang bawat butil ay may taglay na kapangyarihan, ngunit kapalit nito ay bahagi ng pagkatao ng gumagamit. Sa bawat panalo, may kinukuha. Sa bawat paggamit, may binabawas. At kapag dumating ang punto na wala nang maibigay, ang tao mismo ang nagiging bahagi ng kanilang mundo. Napapikit si Rico, nanginginig ang kanyang katawan. Hindi niya gustong maniwala, ngunit ramdam niya ang katotohanan. Dahil sa loob niya, may kulang na. May bahagi na siyang hindi na mahanap. Unti-unting umatras ang nilalang. Ngunit bago ito tuluyang bumalik sa liwanag, may iniwan itong pakiramdam kay Rico. Isang pagpili. Isang pagkakataon. Hindi pa siya huli. Ngunit malapit na. Biglang bumalik sa dati ang paligid. Nawala ang mga nilalang. Nagsara ang lupa. At muli, nag-isa si Rico sa harap ng punso. Ngunit hindi na siya katulad ng dati. Hindi na siya bulag sa katotohanan. Hindi na siya inosente sa kapangyarihang kanyang hawak. Habang naglalakad siya pauwi, mabigat ang kanyang mga hakbang. Hindi dahil sa pagod, kundi sa bigat ng kanyang nalaman. Pagdating sa bahay, naupo siya sa dilim. Tahimik, nag-iisip. Sa unang pagkakataon matapos ang kanyang sunod-sunod na panalo, hindi siya nakaramdam ng saya, kundi pangamba. Alam niyang may kapalit ang lahat.
At ngayon, malinaw na sa kanya kung ano iyon. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi pa rin niya kayang bitawan ang mutya. Dahil sa mundo niya, ang panalo ay hindi lamang tagumpay. Ito ang kanyang pag-asa. At sa pagitan ng pag-asa at kapalit, si Rico ay unti-unting nahahati. Ngunit ang pinakamabigat na katotohanan ay ito. Hindi lahat ng pinili ay may pagkakataong pumili. At habang lumalalim ang kanyang ugnayan sa mutya ng langgam, mas lalo niyang nararamdaman na ang oras niya ay unti-unti nang nauubos. Lumipas ang mga araw na tila mas mabigat kaysa dati. Hindi na lamang panalo ang dala ni Rico mula sa sabungan. Dala na rin niya ang katahimikan na parang may tinatago. Sa bawat uwi niya, hindi na siya dumidiretso sa loob ng bahay. Madalas ay nauupo siya sa labas, nakatingin sa lupa, tila may hinihintay na hindi niya maipaliwanag. Sa kanyang loob, may dalawang tinig na unti-unting naglalaban. Ang isa ay ang dating Rico, ang binatang may pangarap, may takot, at may hangaring mabuhay ng payapa. Ang isa naman ay tahimik, malamig, at matatag. Isang presensyang hindi nagsasalita, ngunit ramdam sa bawat desisyon na kanyang ginagawa. Sa bawat laban, mas lumalakas ang pangalawang tinig. At sa bawat gabi, mas humihina ang una. Isang umaga, nagising si Rico na may kakaibang pakiramdam. Mabigat ang kanyang katawan at tila may kung anong kumikilos sa loob nito. Hindi sakit, kundi isang uri ng paggalaw. Parang may buhay na hindi kanya. Tumayo siya at lumapit sa salamin. Napahinto siya. Sa kanyang leeg, may manipis na guhit na tila ugat, ngunit hindi karaniwan ang itsura. Ito ay bahagyang kumikislap at tila gumagalaw kapag pinagmamasdan. Dahan-dahan niyang hinawakan ito. Sa sandaling iyon, may dumaloy na malamig na pakiramdam sa kanyang katawan. Napaatras siya. Hindi na ito basta epekto lamang ng mutya. Ito ay bahagi na niya. Hindi na niya mapigilan ang paghinga. Ngunit sa kabila ng takot, may kakaibang kapanatagan din siyang naramdaman. Parang may nagsasabing normal lamang ang lahat. Parang may nagtutulak sa kanya na tanggapin ito. Sa araw ding iyon, muli siyang sumabak sa sabungan. Mas maraming tao ang nanood. Hindi na lamang siya kilala, inaabangan na siya. Ngunit iba ang kanyang pakiramdam. Hindi na siya kinakabahan. Hindi na siya nag-aalala. Parang alam na niya ang mangyayari. At tulad ng inaasahan, nanalo siya. Ngunit sa gitna ng sigawan ng mga tao, may isang bagay na kanyang napansin. Ang kanyang paningin ay nagbago. Sa halip na mga mukha ng tao, may mga anyong gumagalaw sa paligid. Maliliit, mabilis, at tila nakasunod sa bawat kilos. Mga langgam, hindi lamang sa lupa, kundi sa paligid ng bawat tao. Parang may marka ang bawat isa. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Rico. Nakikita na niya ang hindi nakikita ng iba. Pagkatapos ng laban,
may isang batang lumapit sa kanya. Payat ito at tila gutom. May hawak na maliit na manok na halatang hindi pa sanay sa sabungan. "Talo po lagi ang manok ko," sabi ng bata. "Pwede niyo po ba akong tulungan?" Tumingin si Rico sa bata. Sa isang iglap, nakita niya ang kakaibang anyo sa paligid nito. Walang mga langgam, walang marka. Malinis. Tahimik. Parang hindi pa naaabot ng kung anong meron sa kanya. May kung anong gumalaw sa loob ni Rico. Isang alaala. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Ngunit bago pa siya makapagsalita, may bumulong sa kanyang isipan. Huwag. Ang bata ay umatras, tila may naramdaman. At si Rico ay nanatiling tahimik. Hindi siya tumulong. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niyang umalis ang bata nang walang sagot. Sa sandaling iyon, may kung anong nabasag sa loob niya. Hindi niya ito narinig. Ngunit, naramdaman niya. Isang bahagi ng kanyang pagkatao ang tuluyang nawala. Kinagabihan, bumalik siya sa punso. Hindi na dahil tinatawag siya, kundi dahil gusto niyang maintindihan. Ngunit pagdating niya roon, wala na ang dating anyo nito. Mas malaki na ito. Mas matibay. At tila may buhay. Lumapit siya. Ngunit bago pa niya mahawakan ang lupa, biglang gumalaw ang kanyang anino. Sa pagkakataong iyon, hindi na ito basta sumunod. Huminto ito, at unti-unting humiwalay sa kanya. Napaatras si Rico. Ang kanyang anino ay tumayo sa harap niya. Pareho ang anyo, ngunit iba ang pakiramdam. Mas malamig, mas tahimik, mas walang emosyon. At sa sandaling iyon, naunawaan niya. Hindi lamang ang kanyang katawan ang nagbabago, pati ang kanyang sarili. Ang anino ay tumingin sa kanya. Walang salita, ngunit malinaw ang ibig sabihin. Hindi na siya buo. At habang lumalalim ang kanyang ugnayan sa mutya, mas lalo siyang nahahati. Isang bahagi na nais bumalik. At isang bahagi na handa ng tuluyang manatili sa ilalim. Biglang bumalik ang anino sa kanyang paa. Parang walang nangyari. Ngunit alam ni Rico, hindi na ito mawawala. Umupo siya sa harap ng punso. Tahimik. Nag-iisa. At sa unang pagkakataon, matapos ang lahat ng kanyang panalo, naramdaman niya ang isang bagay na matagal nang nawala. Pagsisisi. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin niya kayang huminto. Dahil ang mutya ay hindi lamang nagbibigay. Ito ay kumakapit. At habang tumatagal, mas lalo nitong hinihigop ang lahat ng natitira kay Rico. Hanggang sa wala nang matira, kundi ang anino ng dati niyang sarili. Unti-unting nagbago ang tingin ng buong baryo kay Rico. Hindi na siya tinatawag na simpleng sabonghero. Sa bawat banggit ng kanyang pangalan, may kasamang pag-iwas ng tingin. May halong pag-aalinlangan at higit sa lahat,
takot. Ang kanyang mga panalo ay hindi na ipinagdiriwang, pinag-uusapan na lamang sa mahihinang bulungan. May mga nagsasabing may kakaiba sa kanya. May mga nagsasabing hindi na siya dapat kalabanin. At may ilan na tahimik na nananalangin na sana ay hindi siya tuluyang mawala. Ngunit si Rico mismo, hindi na niya iniisip ang mga iyon. Dahil sa loob niya, mas malakas na ang ibang bagay. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman ang paghila ng ilalim. Hindi na ito simpleng tawag. Isa na itong pangangailangan. Parang hangin na kailangan niyang malanghap o tubig na kailangan niyang inumin. At sa bawat pagtanggi niya, mas lalo siyang nahihirapan. Isang gabi, muling dumating ang sandali na hindi na niya kayang pigilan ang sarili. Ngunit bago siya tuluyang makalabas ng bahay, may narinig siyang tinig. Rico! Napahinto siya. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa pintuan, naroon ang kanyang ina. Matagal na niya itong hindi pinapansin. Sa mga nakaraang araw, halos hindi na siya nagsasalita. Ngunit sa pagkakataong iyon, iba ang kanyang mga mata. May halong takot at pag-aalala. Anak, wika nito. Ano na ang nangyayari sa'yo? Hindi agad sumagot si Rico. Hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi dahil hindi na niya alam kung paano. Lumapit ang kanyang ina. Hinawakan nito ang kanyang kamay. At sa sandaling iyon, parang may bumalik na init sa kanyang katawan. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Ngunit kasabay nito, may kung anong kumontra sa loob niya. Isang malamig na puwersa na tila ayaw sa paglapit na iyon. Bitawan mo ako, mahina niyang sabi. Ngunit hindi niya alam kung para iyon sa kanyang ina o sa sarili niya. Hindi, sagot ng kanyang ina. Hindi kita bibitawan. Nanginginig ang kanyang kamay habang mahigpit siyang hinahawakan. Hindi ka ganito, patuloy nito. Anak pa rin kita. Sa sandaling iyon, may pumutok sa loob ni Rico. Mga alaala, mga sandaling simple, mga panahong wala pang mutya, napapikit siya. At sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ang lahat, naramdaman niya ang bigat ng kanyang ginawa. Ngunit hindi nagtagal ang sandaling iyon, dahil biglang sumakit ang kanyang ulo. Matindi. Parang may dalawang puwersang naglalaban sa loob niya. Napaatras siya, napaluhod. Rico! Sigaw ng kanyang ina. Ngunit hindi na niya ito narinig ng malinaw. Sa kanyang paningin, nagbago ang lahat. Ang kanyang ina ay tila natakpan ng mga gumagalaw na anino. Mga langgam na hindi niya maipaliwanag kung totoo o hindi. At sa gitna ng lahat, naroon ang gintong langgam. Nakatingin sa kanya, tahimik, ngunit may utos. Unti-unting tumayo si Rico. Ang kanyang mukha ay wala ng emosyon. Ang init na kanyang naramdaman ay muling napalitan ng lamig.
Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ng kanyang ina. Hindi marahas, ngunit walang pag-aalinlangan. Atin na ako, bulong sa kanyang isipan. Hindi na siya lumingon. Lumabas siya ng bahay. Iniwan ang kanyang ina na nakatayo sa pintuan. Walang magawa kundi tumingin sa kanyang paglayo. Habang naglalakad si Rico patungo sa punso, mas malinaw ang kanyang hakbang kaysa dati. Wala nang pag-aalinlangan. Wala nang tanong. Pagdating niya, hindi na siya naghintay. Lumuhod siya at inilapat ang kanyang kamay sa lupa. Agad itong bumukas. Mas mabilis. Mas malalim. Mas handa siyang tanggapin. Habang unti-unti siyang bumababa sa ilalim, may isang huling bagay na pumasok sa kanyang isipan. Ang mukha ng kanyang ina at ang tinig nito. Ngunit mabilis itong nawala. Parang usok na tinangay ng hangin. Sa ilalim ng lupa, muli siyang sinalubong ng liwanag. At sa pagkakataong ito, hindi na siya bisita. Hindi na siya nag-aalangan. Lumakad siya patungo sa gitna, kung saan naghihintay ang pinagmulan ng mutya. At sa kanyang paglapit, unti-unting nawala ang huling bahagi ng kanyang sarili na kumakapit pa sa mundo sa ibabaw. Ang huling paalala ay dumating. Ngunit hindi na niya ito pinakinggan dahil pinili na niya. O marahil, hindi na siya ang pumili. Wala nang bakas ng pag-aalinlangan sa mga hakbang ni Rico. Sa kailaliman ng lupa, ang bawat galaw niya ay tila may direksyon na hindi na niya kailangang isipin. Ang liwanag na nagmumula sa mga mutya ay mas maliwanag na ngayon, ngunit hindi na ito nakakasilaw sa kanyang paningin. Sa halip, ito ay tila natural na bahagi ng kanyang mundo. Hindi na siya nahihirapan huminga. Hindi na siya nagtataka. Parang matagal na siyang nararapat doon. Sa gitna ng malawak na espasyo, naroon muli ang kumpol ng mutya, mas malaki, mas buhay, at tila may sariling tibok. Ang mga langgam sa paligid ay hindi na lamang gumagalaw. Tila sila ay nakikibahagi sa isang mas malalim na layunin. At si Rico, hindi na niya tinitingnan ang mga ito bilang hiwalay sa kanya. Unti-unti niyang nararamdaman ang kanilang galaw, ang kanilang intensyon, ang kanilang pagkakaisa. Parang siya ay nagiging bahagi ng isang mas malaking kabuuan. Habang papalapit siya sa gitna, muling lumitaw ang pinunong nilalang. Ngunit ngayon, hindi na ito banyaga sa kanyang paningin. Hindi na ito nakakatakot. Ito ay pamilyar. At sa isang paraan na hindi niya maipaliwanag, parang ito ay bahagi rin niya. Huminto siya sa harap nito. Walang salita. Ngunit malinaw ang nais mangyari. Dahan-dahang lumuhod si Rico. Hindi dahil inutusan siya, kundi dahil iyon na ang natural na kilos ng kanyang katawan. Lumapit ang nilalang. Sa pagkakataong ito, hindi na lamang isang dampi ang ginawa nito. Ibinaba nito ang sarili nito sa ibabaw ng ulo ni Rico. At sa sandaling iyon, nagsimula ang tunay na pagbabago.
Isang malalim na init ang dumaloy sa kanyang katawan. Hindi ito masakit, ngunit hindi rin ito magaan. Parang may unti-unting pumupuno sa kanya. At kasabay nito, may unti-unting nawawala. Ang kanyang alaala ay nagsimulang maglaho. Hindi sabay-sabay, kundi paisa-isa. Ang kanyang kabataan, ang kanyang mga unang laban, ang kanyang mga pagkatalo, ang kanyang mga pangarap, at higit sa lahat, ang kanyang dahilan kung bakit siya nagsimula. Sa bawat alaala na nawawala, mas lumilinaw ang isang bagay. Ang kanyang papel. Hindi na siya isang sabongkero. Hindi na siya isang anak. Hindi na siya isang tao na may sariling layunin. Siya ay bahagi na ng sistema. Isang tagapagdala. Isang pinili. Isang sisidlan. Ang kanyang katawan ay unti-unting nagbago. Ang mga guhit sa kanyang balat ay naging mas malinaw, mas kumikislap. Ang kanyang paningin ay tuluyang nagbago. Hindi na siya tumitingin bilang isang individual, kundi bilang bahagi ng isang kabuuan. At sa sandaling iyon, tuluyan nang nawala ang pangalang Rico sa kanyang sarili. Hindi na niya ito kilala. Hindi na niya ito kailangan. Sa ibabaw ng lupa, napansin ng mga tao ang kanyang pagkawala. May mga nagsimulang maghanap. May mga nag-usap-usap. Ngunit walang nakakaalam kung saan siya napunta. Maliban sa iilan. Sa gabi, may mga nakakita ng kakaibang galaw sa paligid ng punso. May mga aninong gumagalaw. At may mga mata na kumikislap sa dilim. Sa loob ng lupa, ang dating si Rico ay nakatayo na ngayon sa tabi ng pinunong nilalang. Hindi na siya naiiba. Hindi na siya hiwalay. At sa kanyang mga mata, wala nang bakas ng dating pagkatao. Tanging layunin na lamang ang naroon. At sa layuning iyon, may bagong utos na dumating. Hindi na lamang tumanggap, kundi maghanap. Sa unang pagkakataon, siya ay kumilos, hindi para sa sarili, kundi para sa kanila. Unti-unti siyang umakyat pabalik sa ibabaw. Ngunit hindi na bilang si Rico, kundi bilang isang nilalang na magdadala ng mutya sa iba. Isang tagapag-anyaya. Isang tahimik na simula ng mas marami pang katulad niya. Sa kanyang paglabas mula sa lupa, tahimik ang gabi. Ngunit may pagbabago sa hangin, dahil ang pag-akyat niya ay hindi pagbabalik, kundi pagsisimula ng paglaganap. At sa bawat hakbang niya sa ibabaw ng lupa, may mga langgam na sumusunod, handang maghanap ng susunod na pipiliin. At ang susunod na iyon ay maaaring hindi na makakatakas. Tahimik ang baryo sa mga sumunod na araw. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi payapa. Ito ay mabigat. Parang may hinihintay na hindi pa dumarating. Sa unang tingin, walang nagbago. Ang sabungan ay patuloy pa rin sa ingay at sigawan. Ang mga tao ay nagtitipon, tumataya at umaasa sa swerte. Ngunit sa ilalim ng karaniwang galaw,
May mga bagay na unti-unting lumilihis. May mga sabonghero na biglang nagiging mahusay. May mga manok na tila hindi napapagod. At may mga laban na natatapos ng mas mabilis kaysa dati. Hindi ito napapansin ng lahat. Ngunit para sa mga matagal na sasabungan, may kakaiba. May mali. Sa gitna ng lahat, may isang anyong tahimik na naglalakad sa gilid ng mga tao. Hindi siya pinapansin. Hindi siya napapansin. Ngunit naroon siya. Ang dating si Rico. Ang kanyang mga mata ay wala ng emosyon. Ang kanyang galaw ay mahinahon, eksakto, at walang pag-aalinlangan. Sa bawat hakbang niya, may mga langgam na sumusunod, hindi lantad, kundi nasa ilalim ng lupa, sa pagitan ng mga bitak, sa lilim ng mga paa ng tao. Hindi na siya bumabalik sa kanilang bahay. Hindi na siya hinahanap ng sarili niyang alaala. Ngunit may isang lugar na patuloy niyang pinupuntahan. Ang sabungan. Doon, sa gitna ng ingay at kaguluhan, nagsisimula ang kanyang gawain. Hindi siya sumasali sa laban. Hindi siya tumataya. Sa halip, siya ay nagmamasid. Pinipili. Sa bawat tao na kanyang tinitingnan, may nakikita siyang hindi nakikita ng iba. Mga marka, mga guhit ng posibilidad, mga bakas ng kahinaan at pagnanais. At sa mga may pinakamalalim na pagnanais, doon siya lumalapit. Isang lalaki ang kanyang unang nilapitan. Isang sabonghero na kilala sa pagiging desperado. Halos ibinenta na nito ang lahat para lamang makabawi sa mga talo. Tahimik na lumapit ang dating si Rico. Walang salita. Ngunit sa sandaling nagkatapat ang kanilang mga mata, may nangyari. Isang pakiramdam, isang pangako. Hindi malinaw, ngunit sapat upang magdulot ng pag-asa. Sa kamay ng lalaki, biglang may gumapang na maliit na langgam. Hindi niya ito pinansin. Hanggang sa maramdaman niya ang kakaibang init. At sa sandaling iyon, nagsimula ang lahat. Sa mga sumunod na araw, nanalo ang lalaki. Minsan, 2, 3, hanggang sa maging sunod-sunod. At tulad ni Rico noon, hindi na siya makapaniwala. Ngunit hindi niya alam na siya ay napili na rin. Hindi nagtagal, may iba pang sumunod. Isaiah 2, 3. Unti-unting dumarami ang mga taong nakakatanggap ng mutya. At sa bawat isa sa kanila, pareho ang nangyayari. Panalo, pagbabago, pagkalimot. Sa baryo, nagsimulang kumalat ang kwento. May nagsasabing may bagong swerte sa sabungan. May nagsasabing may lihim na paraan. At may ilan na tahimik na naghahanap. Hindi alam na ang hinahanap nila ay siya ring hahanap sa kanila. Sa gabi, ang punso ay hindi na nag-iisa. Mas marami na ang gumagalaw sa paligid nito. Mas maraming anino ang bumabalik. Mas maraming mata ang kumikislap sa dilim.
Sa ilalim ng lupa, ang mundo ng mga langgam ay lumawak. Mas marami na ang mutya, mas marami na ang pinili. At sa gitna nito, nakatayo ang dating si Rico. Tahimik, matatag, walang pag-aalinlangan. Ang kanyang tungkulin ay malinaw. Magdala, magparami, magpalaganap. Ngunit sa isang sulok ng kanyang isipan na halos wala ng laman, may isang bagay na hindi tuluyang nawawala. Isang mukha, isang tinig, isang pakiramdam, mahina. Halos wala na, ngunit naroon pa rin. At sa tuwing ito ay sumisiklab kahit sandali lamang, may bahagyang paghinto sa kanyang galaw. Ngunit saglit lamang iyon, dahil sa bawat sandali na siya ay nag-aalinlangan, mas malakas ang tawag ng ilalim, mas malinaw ang utos, at mas mabilis niyang nakakalimutan ang lahat. Sa ibabaw ng lupa, ang baryo ay unti-unting nagbabago. Hindi dahil sa gulo, kundi dahil sa tahimik na pagdami ng mga katulad niya. At sa gitna ng lahat, walang nakakaalam kung kailan nagsimula at kung kailan ito matatapos. Dahil ang mutya ng langgam ay hindi sumisigaw. Hindi ito nagpapakita. Ito ay pumipili. At kapag ikaw ay napili, hindi mo na kailangang hanapin ang swerte. Dahil ang swerte na ang hahanap sa'yo, kasama ang kapalit na hindi mo agad mauunawaan. Dumating ang punto na hindi na mapigilan ang pagbabago sa baryo. Hindi na ito bulong lamang. Hindi na ito haka-haka. Ito ay naging tahimik na katotohanan na unti-unting napapansin ng lahat, may mali. Ang sabungan na dati puno ng ingay at sigla ay nagkaroon ng kakaibang himig. Ang mga laban ay naging mas mabilis, mas tiyak, at mas walang emosyon. Ang mga sabonghero ay tila hindi na nagdadalawang isip, parang may iisang galaw, iisang ritmo, iisang layunin. At sa likod ng lahat ng ito, naroon ang mga pinili. Dumarami na sila, hindi lantad. Ngunit sapat upang mabago ang takbo ng buong baryo. May mga pamilya na napapansin ang pagbabago sa kanilang mga mahal sa buhay. May mga ina na hindi na kinakausap ng kanilang mga anak. May mga ama na hindi na umuuwi. At may mga mata na tila wala ng pagkilala. Unti-unti, ang katahimikan ay napalitan ng takot. Ngunit sa kabila nito, may iilang hindi pa naaabot. May iilang nananatiling buo. Isa na rito ang ina ni Rico. Hindi siya tumigil sa paghahanap. Araw-araw, pinupuntahan niya ang punso. Hindi upang maghukay, kundi upang tumawag. Rico. Paulit-ulit. Tahimik. Umaasa. At sa bawat pagtawag niya, may bahagyang paggalaw sa ilalim ng lupa. Hindi ito napapansin ng iba. Ngunit nararamdaman ito ng isa. Sa kailaliman, sa gitna ng liwanag ng mutya, nakatayo ang dating si Rico. Walang emosyon, walang alaala. Ngunit sa sandaling iyon,
May kung anong gumalaw. Mahina. Halos hindi mapansin. Isang tunog. Isang tinig. Isang pangalan. Rico. Hindi niya ito agad naunawaan. Ngunit may bahagi sa kanya na tila sumagot. At sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ang kanyang tuluyang paglubog, may nangyaring hindi inaasahan. Tumigil siya. Ang mga nilalang sa paligid ay napatingin. Ang pinunong nilalang ay bahagyang gumalaw. Parang may napansin. Sa loob ni Rico, may maliit na liwanag na muling sumiklab. Hindi ito malakas. Hindi ito sapat upang ibalik ang lahat. Ngunit sapat upang maalala na siya ay minsang naging tao. Sa ibabaw ng lupa, muling tinawag ng kanyang ina ang kanyang pangalan. Mas malakas. Mas malinaw. At sa pagkakataong iyon, umabot ito sa kailaliman. Napapikit ang dating si Rico. At sa isang iglap, bumalik ang ilang alaala. Ang kanyang pagkabata. Ang kanyang unang panalo. Ang kanyang mga pagkatalo. At ang kanyang ina. Napaatras siya. Sa unang pagkakataon, may paglabag sa kanyang galaw. May pag-aalinlangan. Ngunit hindi ito nagtagal. Dahil agad itong naramdaman ng pinunong nilalang. Isang mabigat na presensya ang bumalot sa paligid. At sa sandaling iyon, muling nagsimulang maglaho ang mga alaala. Unti-unting nawawala. Unti-unting kinukuha. Ngunit bago tuluyang mawala ang liwanag, may nagawa si Rico. Isang maliit na desisyon. Isang sandali ng pagpili. Ibinaba niya ang kanyang kamay sa lupa. At sa isang iglap, ang daloy ng mutya sa isang bahagi ng lagusan ay nagbago. Hindi ito napansin ng karamihan, ngunit sapat upang magkaroon ng puwang. Isang bitak, isang daan. Sa ibabaw ng lupa, biglang nagbago ang punso. May maliit na bahagi nito ang bumagsak. At mula roon, may lumabas na mahinang liwanag. Napaatras ang mga tao. Ngunit ang ina ni Rico ay lumapit. Hindi siya natakot. Sa halip, naramdaman niya na ito ang kanyang hinihintay. Sa kailaliman, ang dating si Rico ay muling tumayo. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Ngunit ang maliit na liwanag na kanyang iniwan ay nanatili. Isang lihim, isang pag-asa, isang huling alaala ng kanyang pagiging tao. At habang muling bumalik sa katahimikan ng kanyang isip, may isang bagay na hindi na maibabalik. Ang kanyang sakripisyo. Sa baryo, nagsimula ang pagbabago. May iilang nakaramdam ng kakaiba. May iilang hindi na tuluyang nahila. At may iilang nagsimulang magtanong. Hindi pa tapos ang lahat. Ngunit may nagsimula ng lumaban. At sa gitna ng dilim na dulot ng mutya ng langgam, may isang maliit na liwanag ang naiwan. Isang paalala na kahit sa pinakamalalim na bahagi ng pagkawala,
may natitira pa ring kakayahang pumili. At minsan, sapat na iyon upang magsimula ang pagbabago. Sumapit ang mga araw na tila mas tahimik kaysa dati. Ngunit ang katahimikang iyon ay may dalang kakaibang bigat. Ang baryo ay hindi na tulad ng dati. May mga bahagi nito na tila hindi na naaabot ng liwanag at may mga taong hindi na muling bumalik sa kanilang dating pagkatao. Ngunit sa gitna ng lahat, naroon ang maliit na bitak na iniwan ni Rico. Isang lihim na hindi lubos na nauunawaan ng karamihan, ngunit nararamdaman ng iilan. At sa iilang iyon, nangunguna ang kanyang ina. Araw-araw, bumabalik siya sa punso. Hindi na lamang upang tumawag, kundi upang makinig. Sa bawat paglapit niya, ramdam niya ang bahagyang init mula sa lupa. Isang tanda na may natitira pa. Hindi pa huli ang lahat. Sa kailaliman, ang mundo ng mutya ay hindi na kasing tahimik ng dati. May pagbabago. May paglihis. Ang mga daloy ng liwanag ay hindi na kasing ayos. May bahagi na tila napuputol. May bahagi na tila nagtatago. At sa gitna nito, ang dating si Rico ay nakatayo. Tahimik, matatag, ngunit may bakas ng kakaibang pag-antala sa kanyang galaw. Hindi na niya alam kung bakit. Ngunit may kulang. May bahagi na hindi niya mahanap. At sa kakulangang iyon, may puwang. Isang puwang na hindi kayang punuin ng mutya. Biglang gumalaw ang pinunong nilalang. Nararamdaman nito ang pagbabago. Nararamdaman nito ang paglabag. Unti-unti itong lumapit kay Rico. Mas mabigat ang presensya nito kaysa dati. Mas malinaw ang layunin. Sa pagkakataong ito, hindi na ito paalala, kundi pag-aangkin. Lumuhod ang mga nilalang sa paligid. Ngunit si Rico, hindi agad gumalaw. May sandaling lumipas. Isang iglap ng katahimikan. At sa iglap na iyon, may muling sumiklab sa loob niya. Mahina, ngunit buo. Isang alaala. Ang tinig ng kanyang ina. Anak. Napapikit si Rico. At sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang siya ay tuluyang maging bahagi ng ilalim, naramdaman niya ang isang bagay na hindi kayang kontrolin ng mutya. Pagpili. Hindi ito malakas. Hindi ito malinaw. Ngunit sapat upang gumawa ng desisyon. Unti-unti siyang tumayo. At sa halip na lumuhod, umarap siya sa pinunong nilalang. Tahimik ang paligid. Ang mga langgam ay tila huminto. Ang liwanag ay tila nabawasan. Sa sandaling iyon, nagbanggaan ang dalawang puwersa. Ang matagal nang kumukuha at ang huling natitira. Hindi nagsalita si Rico, ngunit ang kanyang ginawa ay sapat. Ibinukas niya ang daloy ng mutya, hindi upang magbigay, kundi upang pakawalan. Ang mga kumpol ng liwanag ay nagsimulang kumalat, hindi pababa, kundi pataas. Sa mga lagusan, sa mga bitak, sa punso,
sa ibabaw ng lupa. Ang baryo ay napuno ng kakaibang liwanag. Hindi ito nakakasilaw, ngunit ito ay gumising. Ang mga taong naapektuhan ng mutya ay napahinto. May ilan na napaluha, may ilan na napaluhod, at may ilan na muling nakaramdam ng sarili. Sa gitna ng lahat, ang ina ni Rico ay napatingin sa punso. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang malinaw na liwanag mula rito. Sa kailaliman, nagsimulang maglaho ang anyo ni Rico. Hindi dahil siya ay kinukuha, kundi dahil siya ay bumibitaw. Ang mutya sa loob niya ay unti-unting nawawala. Kasama nito ang kanyang lakas, ang kanyang anyo, at ang kanyang pananatili sa mundong iyon. Ngunit kapalit nito, may bumabalik. Ang kanyang alaala, ang kanyang pagkatao, ang kanyang sarili. Sa huling sandali, muli niyang naramdaman ang kanyang pangalan, Rico. At sa pagkakataong iyon, hindi na ito mawawala. Ang pinunong nilalang ay umatras, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkaputol ng ugnayan. Ang daloy ay naputol, ang sistema ay nabasag, at ang mga pinili ay hindi nagganap na hawak. Sa ibabaw ng lupa, ang liwanag ay unti-unting nawala. Ngunit ang epekto nito ay nanatili. Ang baryo ay hindi na pareho. Ngunit hindi na rin ito ganap na nawala. Sa harap ng punso, may isang anyo na unti-unting lumitaw. Mahina. Halos wala ng lakas. Ngunit buhay. Napaluha ang kanyang ina. Dahan-dahan siyang lumapit. At sa kanyang mga bisig, muling bumalik si Rico. Hindi bilang isang tagapagdala ng mutya, kundi bilang kanyang anak. Mahina ang kanyang paghinga. Pagod ang kanyang katawan. Ngunit malinaw ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat, nakangiti siya. Hindi dahil sa panalo, kundi dahil sa pagbabalik. Ang mutya ng langgam ay hindi tuluyang nawala. Nariyan pa rin ito sa ilalim ng lupa. Tahimik. Naghihintay. Ngunit hindi na ito kasing lakas ng dati. Dahil may isang taong pinili itong labanan at nagbayad ng huling kapalit. Hindi swerte, hindi tagumpay, kundi ang kanyang sarili. At sa kapalit na iyon, may isang bagay ang muling naibalik. Ang kakayahang pumili. At sa mundong puno ng tukso at kapangyarihan, iyon ang tunay na tagumpay. Wakas